Mula pagkabata, namulat na si Pastor Joseph Cauzon mula sa Santa Rosa, Nueva Ecija sa paglilingkod sa Diyos. Grade 6 pa lamang siya nang maging bahagi ng music ministry bilang drummer. Ngunit sa kabila ng paglaki sa simbahan, aminado siyang nalihis din siya ng landas. Sa murang edad, nadala siya ng maling impluwensya ng barkada at pumasok sa mga gawi na halos ikasira ng kanyang kinabukasan. Hanggang sa isang aksidente ang gumising sa kanya, isang pagkakataong muntik na niyang ikamatay at naging hudyat ng kanyang pagbabalik loob sa Panginoon. So bali po nung time po na kasi struggling nga po ako, na-attend po ako sa isang camp sa Zambales. At nung camp na yon talagang antindi ng conviction sa akin ng Panginoon, yung song na Moving Forward. Ang sabi po dun sa song I'm not going back, I'm moving ahead. So parang nakahikaw pa po ako, nang tinanggal ko na hikaw ko, sabi ko, Lord, maglilingkod na ako sa iyo, gusto ko na magbago, ganyan. So nung time po na yon sa camp, ay sinuko ko na, iniwanan ko na lahat. Sabi ko, Lord, gusto ko na po na iwanan itong luma kong buhay, gusto ko na pong sumunod po sa inyo. And ayun, merong nag-offer po doon na parang school siya. So nag-enroll po ako doon at doon nag-umpisa yung journey ko po uli ng pagtutuloy sa Panginoon. Sa panayam sa programang Count Your Blessings, sina dating Governor and Congresswoman Cherry Domingo Umali at Dr. Kitty Guzman, ibinahagi ni Pastor Joseph kung paano ang isang trahedya ay naging tulay para muling manumbalik ang kanyang pananampalataya. Mahigit 10 taon na siyang muling tapat na naglilingkod at nagtuturo ng pananampalataya. Para kay Pastor Joseph, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa matibay na pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Ang gusto kong matutunan natin, huwag tayo magduda sa Diyos. Amen. Dahil hindi man tayo tapat, sabi ng Bible, ang Diyos ay tapat pa rin sa atin. At isa pa po na bagay na pwede ko iwanan is, isa na lang kasi yung buhay ko. Sabi ko sa Panginoon, ito na lang yung buhay ko . Wala akong pangarap . Wala naman kayo mapapala sa akin. Pero nung time na nag-decide ako, sabi ko, isa lang yung buhay ko. Susulitin ko na po sa inyo. Parang gano'n. Kaya hanggang ngayon, I'm so grateful na ginagamit ng Panginoon. Sino ba ako? Wala man akong pangarap. Wala namang, di man ako marunong, di man ako matalino. Wala naman. So yun po, napakabuti talaga ng Diyos. Huwag tayo magdududa sa Panginoon. Kasama si Elsa Navallo, Shane Tolentino, para sa Balitang Unang Sigaw.